Ililigtas at itatawid ka ng Panginoon. Amen? Tingnan nga lamang po natin itong Ruth chapter 1, verse 15 hanggang 16. Sabayan nyo nga po akong magbasa. Sabi po niya, Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you." Sana yung mga kasabay? "Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God." Next verse, "Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me." Ang sweet, no? Ang cheesy, right? No? Parang ikakasal lang, di ba? Till death do us part. Pero para kanino ba to? Sino ang nagsabi nito? Actually, ang nagsabi nito ay si Ruth mismo. At alam nyo kung sino ang kanyang kausap dito? Ang kanyang biyanan na si Naomi. No? At actually, itong mga words na to ay nagpapakita ng napakagandang choice na ginawa ni Ruth sa kanyang buhay. Pakisabi nga ng malakas, choices. Sa buhay, importante ang choices, right? Sabi nila, you cannot choose how you'll die, but you can choose how you will live. Right? Sabi pa, no, you cannot choose your parents, but you can choose your mother-in-law. No? Hindi ka makapamimili ng magulang, makapamimili ka ng biyanan. Di ba? Ang buhay talaga ay tungkol sa choices. At ang mga choices pwedeng magdala ng mga changes. Tama? Well, ang maling choice pwedeng magdulot sa atin ng pangit na change sa buhay. Pero ang magandang choice o tamang choice pwede ring magdala sa atin ng magagandang changes sa buhay. So beautiful changes come from right choices. O ulitin ko po yun ha. Beautiful changes come from right choices. So kung ano yung mga dinesisyonan natin, ano yung mga pinili natin sa buhay, magdadala ng either pangit o mabuti sa buhay natin. But of course, kung gusto natin siyempre, beautiful changes. Sinong gusto ng beautiful changes? Bakit ba natin sinasabing beautiful changes? Kasi kung babasahin nyo yung mga unang verses, punta tayo doon sa chapter 1 uli, verse 1 and verse 5. Kung titignan nyo ang background ng buhay ni Ruth, actually, ang pangit. Tingnan nyo yung kwentong ito. Sabayan nyo ako ulit magbasa. Sabi, nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, taga Israel sila, nag-abroad sila, tumawid sila ng border, pumunta sila ng Moab. Sila ay taga Bethlehem ng Huda, ay pansamantala munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kilyon. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Ephrata. Tapos po, verse 3, namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita. Sina Orpa, ang apelyido niyan, Winfrey, no? At si Ruth. No? Ngunit, pagkalipas ng mga 10 taon, namatay rin sina Malon at Kilyon. Kaya't si Naomi ay naulila sa asawa't mga anak. At siyempre, yung dalawa niyang manugang, kapareho na niya ngayon na byuda. Kung titingnan niyo, ang pangit ng kwento ng kanilang buhay. Nag-abroad lang kasi nga para makaiwas sa kahirapan sa sariling bayan. Pagdating doon pa inabot ng kamatayan, maagang kamatayan ang asawa. Tapos pati yung mga anak na bata pa, kung tutuusin, ay maaga ring namatay. Right? At ito nga yung kwento ng buhay ni Ruth. Pero makikita natin na kung babasahin ninyo ang kabuuan ng kwento, by the way, hindi ko kayo i-spoil ha, utang na loob kayo magbasa. No? Basahin nyo, ilang chapter lang yan, 4 chapters lang, kayang-kaya niyong basahin yan, right? At ang sarap basahin, sa totoo lang. Nakaka-excite, ang tindi naman nito. No, para kang nagbabasa ng napakagandang love story, ng isang nobela, mas maigsi pa kaysa Korean nobela. No? So please lang basahin ninyo, ha? No, hindi ko kayo i-spoil. Pero ang pinakasama rin ito, mula sa pangit na background, ay grabe, nagkaroon ng beautiful changes. Sinong gusto ng beautiful changes? Come on. Ano ba itong mga beautiful changes na ito? Number 1, from lone life to love life. Yan. From lone life to
love life. Mula sa buhay na mag-isa, kasi nga, byuda, nagkaasawa pa. No, nagkaasawa saan? Doon sa Israel, noong bumalik sila sa Bethlehem. So itong taong ito, na maring di na niya alam, si Ruth, di na niya alam kung ano magiging mangyayari sa kanya. Napunta siya sa isang lugar, stranger siya, mag-isa siya, wala siya mga kamag-anak. Ang kasama lang niya, yung biyanan niya. Tapos di pa niya alam kung paano silang mabubuhay. Siyempre yung feeling ng being alone. Di ba, mag-isa siya. Pero, ito nga po, bandang huli, binigyan siya ng Panginoon ng love life. Wow, no? Sino rito naghahanap ng love life? Wala kayong magtaas ng kamay, no? Pero, ang love life ay isang pangangailangang emosyonal. Tama? Isa naman talaga yan sa legitimate needs natin bilang mga tao. Pero ngayon, mahalaga na makita nga natin na okay, pati yan pala isa sa mga blessing ng Panginoon sa buhay natin. Come on, blessing ba yan? Blessing ba? No, yung mga may asawa dyan, blessing ba asawa nyo? Una kayo sumagot kung hindi kasi baka pag-awayan pa. No? Pero hindi nga, di ba? Blessing, right? Ngayon, kailangan ang love life mo, blessing talaga sa'yo. Hello? At ngayon, kaya nga, paano magiging blessing kung yan ay love life made in heaven? Amen? Love life made in heaven. Kaya nga sinasabi natin dito, pagdating sa love life talaga, lagi kong pinapaalalahanan mga kabataan natin, lagi niyong isipin, tamang tao at tamang timing. Ano uli? Tamang tao, tamang timing. Bakit? Kasi nga, ang nagmamadali, nagkakamali, ang hindi makatiis, nabubuntis, ang hindi makaantay, nagiging tatay. No? So, tamang tao, tamang timing. Huwag nagmamadali. Diba? Mag-isa lang ako, pastor. Ang tagal ko nang mag-isa. Hindi ko kayang mag-isa. Kailangan ko magka-jowa. Ilang taong ka na ba? 16. No? Laki ng problema mo. No? Wala sa timing, right? Pero hindi nga lamang ulit sa timing, napakahalagang kasi ng tamang tao. Right? Yung tamang tao. Importante yan. No? Tingnan nyo itong nangyari dito kay Ruth. Basahin natin lundag tayo sa chapter 2, verse 1 to 3. Di sila ay pumunta na doon sa Bethlehem. Galing sila sa Moab, so naisama na si Ruth. At pagdating nga doon sa lugar na yon, alam niyo ganito yan. No? Sa kanilang kultura, obligasyon ng biyanan na kapag namatay yung anak niyang lalaki, ay mag-provide siya ng mapapangasawa ng kanyang manugang. Bakit? Kasi yun po ay para nang sa ganon, yung pangalan ng anak na namatay ay maipagpatuloy. No? At the same time, para, siyempre, responsibilidad din yun doon sa kanyang manugang mismo. So, ngayon, sa kanila, ay hindi lang basta makapag-asawa yung iyong kasamang manugang, importante, kamag-anak. Okay, bakit? Kasi ganito, di ba nabasa niyo yan sa Bible, mayroong isa na panganay, namatay siya, so yung pangalawang anak, kailangan niyang pakasalan yung nabiyuda ng kanyang kuya. Right? Ngayon, ito nga si Ruth kasi, namatay yung mga anak, walang ibang sasalo si Naomi, namatay lahat ng anak, so walang sasalo para maging asawa ni Ruth. So ano ang dapat gawin pag ganon? Pwede ang kamag-anak. Okay, pwede ang kamag-anak. Okay, basahin natin to. Verse 1. Now, Naomi had a relative of her husband's, a worthy man of the clan of Elimelech, whose name was Boaz. Ano raw siya? Relative. Pag isabi ng malakas, relative. Aba, kamag-anak. Di ba? Kamag-anak. At pagkatapos, sabi rito, and Ruth the Moabite said to Naomi, let me go to the field and glean among the ears of grain after him whose sight I shall find favor. Bakit gagawin ito ni Ruth? Kasi nga, andun nga sila sa lugar na yon, wala silang makain, tama-tama naman, panahon ng pag-aani. Ano ang kanyang gagawin? Sabi, nagpaalam siya kay Naomi, Nay, punta ako doon sa bukid. Maghanap ako ng bukid na papayagan ako na mamulot. Ano ba yung gleaning? Yung gleaning, yun yung, di ba, nag-harvest sila. Tapos nakuha na yung mga tagapag-ani, nakuha na nila yung kanilang mga inani, tapos mayroon pa rin naiiwan. Mayroong either hindi naputol, yun ang puputulin nung nag-glean. Yun ang gagawin ni Ruth, kukunin niya. O kaya kung mayroong nalaglag, pupulutin niya. Kung ano yung makuha niya, sa kanya na yon.
Talagang mayroong ganon para sa mga mahihirap. Okay, so ganyan gagawin. Sabi, maghanap ako ng bukid na po pwede akong mamulot kung sino yung pagbibigyan ako. Sabi naman itong si Naomi, okay, sige anak, sige, humayo ka. Verse 3, tingnan nyo verse 3. So she set out and went and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the part of the field. Come on. She happened, pakisabi ng malakas, she happened. Pakitingnan yung katabi, pakisabihan, it will happen, bebe. No? Alam nyo, it happens pag si Lord nag-o-orchestrate ng buhay natin. Tama? Alam nyo, ang ganda, no? Naganap lang siya ng pamumulutan para may makain. Natapat pa, napunta siya saan? Doon sa bukid na pagmamayari ng kamag-anak ng kanyang asawa. Yan po ang dahilan kaya nagkatuluyan si Ruth sa Sidon. No? Yung iba, sino yun? Si Ruth yung isang worship leader natin na okay, sa ibang mga Sundays. Tapos, si Don ay yung kanya na pangasawa. Pero ito, Don naman talaga to, Don Boaz. No? Kasi mayaman, no? May-ari ng bukirin. Tapos, yun nga, no? Tapos, si Boaz, ano raw siya? Who was of the clan of Elimelech. Wow, kamag-anak. Galing sa lahi mismo, angkan mismo, nung kanyang biyanan na lalaki. Si Elimelech. Bakit? Kasi nga si Lord ang kumilos. Amen? No? Pinagtagpo, pero hindi tinadhana. No? Yung kwento ng iba, no? Ito, pinagtagpo, talagang tinadhana. No? Amen? Kapag po kumilos si Lord sa buhay natin, makakatagpo ka rin, mga 10 years from now. No? So makakatagpo. So ito yung nangyari, di ba? Ngayon, siyempre, umuwi si Ruth, siyempre, kinuwento niya sa nanay niya, kinuwento niya kay Naomi, no, sa biyanan, yung nangyari, saan ka galing na dami mong napulot? Galing po ako kay Boaz. Sabi niya, nung marinig po yon ni Naomi, ting! Sabi niya, green flag. No? Wow, no, green. Bakit? No? Wow, kamag-anak, pwede. Amen? No? Dapat mayroong green flag tayo, right? Right? Kaya nga sinasabi ko nga, dapat ito ay relationship o love life o marriage made in heaven. Sinong gusto ng love life made in heaven? Come on, gusto nyo ba yun? Kaya nga dapat, alam mo yung green flag. Di ba dapat alam, ano ba dapat? Ano ang hahanapin ko? Ano ba ang gusto ng Panginoon? Ito actually, so 1 Corinthians 7:39 to 40, ito naman, siyempre, sa New Testament, pero applicable dito, kasi nga ito naman tungkol sa byuda din. No? Sabi niya, a woman is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to marry anyone she wishes. But, ano raw? But he must belong to the Lord. Sabi niya, kung mamatay ang asawa, pwedeng mag-asawa kahit sino na gusto niya, pero yung papiliin niya, dapat someone who belongs to the Lord. Nasa Panginoon din, kapwa mananampalataya. Amen? Pag na-byuda, sabi niya, pero ano yung pastor, pag lahat ba ng byuda talagang mag-aasawa uli? Hindi naman required. No? Hindi rin naman necessary. Sabi pa nga ni Paul, idugtong lang natin para mabalansin natin, verse 40, sabi niya sa verse 40, no, in my judgment, she is happier if she stays as she is. Sa totoo lang, sabi naman niya, kung byuda, para sa akin, sabi niya, na si Paul kasi talagang single for life, sabi mas okay na hindi mag-asawang muli. Sabi niya, mukhang mas magiging masaya pa siya para wala na siyang alalahanin. Mag-focus na lang siya kay Lord at ang kanyang relationship, ang kanyang love life ay kay Lord na lang talaga. No, sabi niya, she is happier. Pero kung mag-aasawa man, ano raw ang green flag? Someone who belongs to the Lord. Amen? Pero teka, pang byuda yun eh. Isa mga single. Ano ang sabi ng Panginoon? Tingnan nyo 2 Corinthians 6 verse 14. 2 Corinthians 6 verse 14, sabi dito, do not be yoked together with unbelievers. Huwag pumatol, huwag makipamatok sa mga hindi mananampalataya. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Sabi niya, sa susunod na verses yan, anong relasyon mayroon si Lord sa kasi Satanas? Sabi niya, alangan na nga mang gawin mo pang magbalae si Satanas at si Lord. Diba? So sabi niya, kaya nga do not be yoked together with unbelievers. Amen?
Anyway, isa nga yan sa mga blessing. Pakisabi ng malakas, blessing. At yun nga, naranasan ni Ruth mismo. So from lone life to love life. Number 2, ay naranasan niya ang beautiful change of moving from poverty to plenty. Yan. From poverty to plenty. Mula sa kahirapan, galing sila sa Moab, wala silang ari-arian. Alam niyo, ang kawawa ang mga byuda nung unang panahon, kasi nga ang pagmamay-ari at ang mga karapatan puro nasa lalaki. So kahit mayroon silang bukid, hindi rin nila magamit, hindi mailagay sa kanilang pangalan. So kawawa sila. No, so ito, sila ay 2 byuda pa nung kanyang biyanan. So nabubuhay sila doon sa hirap. Namumulot lang ng makakain. Pero bandang huli, ay grabe, napangasawa ba naman si Don Boaz? Di ba? Nung napangasawa niya, yung mayaman, hindi na siya ngayon namumulot sa bukid, siya na ngayon may-ari ng bukid. How about that, mga kapatid? Ha? Tingnan nyo yung katabi nyo kung mukhang may bukid. No? Baka pwedeng pakasalan na yan. No? May farm ka? Lumaki ka ba sa farm? Tanungin mo. No? Baka pwede tayo. No? Pero, yung nga, no, sila ay, ito nga, pinagpala ng Panginoon at nakaangat yung kanilang buhay. Amen? Sinong gusto nyo ng blessing pa ng Panginoon? Kamo sa inyong kabuhayan. Sino rito sa inyo may problema sa pera? Mayroon ba? Ano ba ang nauunang dumarating sa buhay ninyo? Katapusan ng buwan o katapusan ng budget? Pag nauunang dumating katapusan ng budget, mukhang may problema ka, ha? So anyway, si Lord ba nang be-bless sa finances, sa ating mga pangangailangan? Of course. Ito, gustong-gusto ko rin tong verse na to. No? Sabi niya sa Psalm 37:25-26. Sabi, I have been young and now I'm old. Yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. Wow! Ano raw? Naging bata ako hanggang tumanda ako. Hindi ko nakita ang anak ng matuwid na namalimos sa pagkain. Amen? Ano pa? Verse 26. Sabi niya, He is ever lending. Siya pa nga ang nagpapautang. No, hindi siya nangungutang. No, tingnan niyo yung katabi uli. Baka may pwedeng utangan dyan. No, may farm na, tapos may pautang pa. No? May farm ka, may pautang ka. No? And his children become a blessing. So your children will not be beggars, they will rather be blessings. Amen? Magiging mga pagpapala. No? Kasi si Lord, sa totoo lang, pag sumusunod naman tayo sa Kanya, hindi siya nagpapabaya sa atin. Diba? Beautiful changes. Pangatlo na beautiful change sa buhay ni Ruth ay from outsider to outshiner. From outsider to outshiner. Outsider ba siya? Come on. Bakit? Hindi siya Israelita eh. Taga-ibang bansa siya eh. Moabita nga siya eh. Tapos nakapangasawa ng Israelita. Tapos pumunta sa Bethlehem, stranger siya. Outsider. Hindi siya taga roon. Diba parang wala siyang kinalaman sa lugar na ito. Maliban nga lang na ito nga may connection siya, itong si Naomi na kanyang biyanan. Alam niyo, sa paningin ng mga Israelita nung unang panahon, kapag yung mga ibang mga tao sa paligid nila, hindi kasi sila kasama doon sa bayan na pinili ng Diyos. Kaya nga outsider, right? At sa totoo lang, mahalagang maintindihan din natin na sa panahon po ngayon ay kapag tayo po wala sa Panginoon, sa totoo lang, outsider po tayo sa mas pangmatagalan at pangwalang hanggan na plano ng Diyos. Yun po ang realidad ng buhay, whether you like it or not. Pag tayo po, ulitin ko po wala sa Panginoon, tayo po yung buhay natin pala ay outsider. Labas tayo doon sa mga nasasakupan ng biyaya ng Diyos. Labas tayo doon sa mga panghabang buhay at pangwalang hanggan na plano ng Panginoon. Kasi nga, wala tayo doon. No, ngayon, ang maganda po rito, tayo po ay tinawag ng Panginoon para mapabilang sa kanyang plano, mapabilang sa kanyang programa, mapabilang sa kanyang pamilya. At napakahalaga yon. Kasi pag po tayo wala sa Panginoon, kahit ano pa ang marating natin sa buhay, kahit ano pa ang mangyaring maganda sa buhay natin, lahat ng yan pansamantala lang. Lahat ng yan, bandang huli, walang kwenta. Kahit sa lahat ng eleksyon, manalo ka, maka first term ka, third term, maka ilang terms ka, no? Kahit panalo ka ng panalo, kahit maging mayor ka pa, kahit maging senador ka pa, maging presidente ka pa,
Kung ang buhay mo naman ay outsider sa Panginoon, walang kwenta ang lahat. Bakit? Lahat ng bagay ay lilipas. Kahit yumaman ka, pero ang buhay mo, outsider kay Lord, walang kwenta yan. Bakit? Lahat ng yan, mawawala rin. Ang buhay mo sa mundo, matatapos din. Kahit sumikat ka, lahat ng yan, walang kwenta. Bakit? Kasi ang buhay nga sa mundo, matatapos at matatapos sa ayaw at sa gusto natin. Amen? Kaya nga pag outsider tayo, di ba kapag yung buhay natin dito, mahalagang maintindihan natin na ganun lang pala kadalay ang buhay. Tapos kala natin ay parang gumagawa tayo ng karangalan para sa sarili natin, gumagawa tayo ng mga bagay para maitaas ang mga sarili natin, even maitanyag yung mga sarili natin. Pero anong kwenta nun kung outsider tayo sa Panginoon? Di ba sabi nga nila, di ba pag muntik ng maaksidente, ano ang sinasabi ng iba? Muntik ka ng maging kwento lang. Di ba? Kwento ka na lang sana. Di ba ganun sabi, right? Tama? Kwento ka na lang sana, no? Sa totoo lang, no? Pag tayo, halimbawa, pag tayo nabuhay, gaano kayo kakumpiyansa na kwento kayo? Hello? Madaling sabihin, yung kwento ka na lang sana, pero ang kwento nun, mapagkwentuhan ka, sandali lang. Ang kwentuhan lang, kamuti kasi, no? Mag-drive kasi kamuti, yan. Di ba ganun lang kwentuhan sa'yo, tama? Pagkalipas lang ng ilang araw, ilang buwan, limot ka na. Tama, kaya nga mayroong nagsabi, kung alam mo lang kung gaano kabilis makalimot ang mga tao, ay hindi mo pagkakaabalahan ang pagpapa-impress sa mga tao. Right? Kung alam mo lang kung gaano kabilis na ang mga tao, andito ka ngayon, bandang uli, wala ka na, mapag-usapan ka sandali, tapos bandang uli, limot ka na ng lahat. No? Kahit buhay ka pa, madali kang makalimutan, then hindi mo hahabol-habulin sa buhay mo ang paghanga ng ibang tao. O ang pagtingin, magandang pagtingin ng mga tao. Kaya ano ang dapat na mahalaga? Ano ang dapat nating pagtuunan ng pansin? Ay hindi yung kung ano na pinagkakaabalaan ng iba, kundi siguraduhin natin kasama tayo doon po sa pamilya ng Panginoon una, kasama tayo doon po sa programa ng Panginoon. Amen? Kasi po yun lang talaga ang pangwalang hanggan. Yun lang po talaga ang dadalhin natin hanggang sa kabilang buhay. Amen? Ano ba ang nangyari po kay Ruth? Bakit ko sinabing outshiner? Paano niyang na-outshine yung ibang mga tao sa Israel? Stranger to bisita to dayuhan. Pero pagdating doon, bandang huli, siya pa ngayon ang pinakasikat na pangalan. Kukunti lang ang pangalan ng babae sa Bible, si Ruth ang isa sa pinakasikat. Amen? Hindi pa Israelita yan. Tingnan niyo po kung anong nangyari sa buhay niya. Ruth 4 verse 13. Ruth 4 verse 13. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sino ang kanyang naging anak? 17, lundag na po tayo. Siya'y tinawag nilang Obed. Ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang ama ni Jesse, na ama naman ni... Come on! Ama naman ni David. Ay, grabe! Outsider, sumama lang sa biyanan, pinili niyang sumama sa biyanan, bandang huli pala, siya pa pala ang magiging lola ng pinakadakilang hari ng buong Israel, at hindi lamang po naging lola ni David, kundi alam naman natin na ang Panginoong Hesukristo nung nagkatawang tao, galing sa lahi ni David. Ibig sabihin sa laman, isa po siya sa mga ninuno ng ating Panginoong Hesukristo. Wow, outsider, pero naging outshiner. Na-outshine niya lahat. She outshone every other female, every other women in Jerusalem during that time, in Bethlehem, sa Israel, at sa iba pang mga sumunod na mga panahon. Ang dami po niyang na-outshine. Amen, mga kapatid? At yun nga po ang totoo. Kasi nga po, naging significant ang kanyang buhay. Nagkaroon ng kwenta ang kanyang kwento. Nagkaroon po ng halaga talaga yung kanyang buhay. Bakit? Kasi nga po, nasama nga po siya doon po sa lugar ng kinaroroonan ng plano ng Panginoon. Amen? So yun po pala ang nangyari. Kaya nga, alam nyo mga kapatid, lagi kong sinasabi, di ba, na be part of something that's larger than your life and longer than your lifetime. Be part of something that's larger than your life and longer than your lifetime.
Hey, anong pinagkakaabalahan mo? Ano mga ginagawa mo? Anong inaabot mo sa buhay? Ito ba ay, baka kung ano yung buhay mo, yung anlit na nga ng buhay mo, gusto mo yung tungkol lang sa mga may kinalaman lang sa buhay mo, ang pinagkakaabalahan mo. Ang iksi na nga ng buhay mo, mga pinagkakaabalahan mo, tungkol pa rin sa maiksing bagay na pang buhay mo lang. Hindi po, dapat po, we become part of something that's larger than our lives. Mas malaki kaysa sa buhay natin. At mas mahaba kaysa sa habang buhay natin sa mundo. Na kung mabuhay ka man ng 80, mabuhay ka ng 90, alam mo, yung buhay mo ay hindi lamang hanggang di dyan nagtapos, kundi ang buhay mo ay umabot pa, kagaya ni Ruth, hanggang ngayon pinag-uusapan natin ang kanyang buhay. Hanggang ngayon yung epekto ng kanyang buhay, ng kanyang desisyon na yon, ay tinanggap natin sa buhay natin nung sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo. Amen? Be part of something that's larger than your life and longer than your lifetime. Mga kapatid, kaya inanyaya namin kayo, mag-cell group po tayo. Magpagamit tayo sa Panginoon. Ang cell is larger than your life. Kasi it's not just about you. Amen? It's longer than your lifetime. Ang church is larger than your life. And it's longer than your lifetime. Ang church po, mananatili po yan. At hanggang sa dumating na po ang Panginoon. Amen po? No, kaya nga po mahalaga na magkita po natin, gusto ko yung ganun, no? Na from outsider ay magsashine ako at magiging significant ang buhay ko. Right? So in other words, ito nga si Ruth, ano yung nangyaring mga beautiful changes sa kanya? From lone life to love life, from poverty to plenty, from outsider to outshiner. In other words, ano nagkaroon siya? Nagkaroon siya ng happiness. Right? Yung love life ay isang way ng happiness. Isang way. Hindi ko sinabing pag wala kang love life, di ka nasasaya, ha? Si Ruth kasi pinag-uusapan natin. Tinan mo ang katabi mo, ikaw ba si Ruth? Kalalaki mong tao? So yun muna, no? Well, happiness. Tama? Tama? Yung happiness, I don't know kung ano pa yung mga happiness na kailangan nyo, hindi necessaryong laging sa love life. Amen? Pero kayang ibigay ng Panginoon. Right? So si Ruth, she had happiness. Number 2, Ruth had security. Diba? May plenty. From poverty to plenty. Mayroon siyang number 3, significance. Amen? Naging makabuluhan yung kanyang buhay. So she had happiness, security, and significance. Bakit nga ba uli? Kasi nga mayroon siyang right choices. Beautiful changes come from right choices. Sinong gusto ng beautiful changes sa buhay? Come on. Sinong gusto ng magagandang pagbabago sa buhay? No? At yun po ay available sa atin. Pero, depende sa choice nyo. Depende po sa pipiliin ninyo sa buhay. Ano ba ang pinili ni Ruth na magandang gayahin natin? Tingnan nyo po ang Ruth chapter 1. Balikan natin yung kwento, yung pinakaumpisa ng kwento. Start na po tayo sa verse 12. Kasi po, ang mga naunang verses, di sabi ni Ruth, babalik na ako sa sa sarili kong bayan ay ni Naomi, kasi nga 'di ba, strange siya ngayon ang mag-isa na siya sa Moab. So babalik na ako sa sarili kong bayan. Nagpaalam siya sa kanyang dalawang manugang, si Orpa at saka si Ruth. Sabi niya, uwi na ako. Naisama kami. Pinigilan niya sila, wag na kayong sumama mga anak kasi magmumukha lang tayong parada ng mga byuda. Sabi, hindi ganoon ang sabi niya, no? Pero sabi, wag na kayong sumama kasi anong may bibigay ko pa sa inyo? Wala na kayong mapapala sa akin. Nagpumilit. Hindi, naglakad na sila. Nagparada na yung mga byuda. No? Tapos, pagdating sa verse 12, kinausap niya sila uli habang nasa daan na sila. Sabi niya, sige na, umuwi na kayo. Matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umaasa ako makapag-asawang, umaasa pa pala tong si Naomi, no? kahit na umaasa ako makapag-asawang muli, o kahit pa ngayong gabi, ako mag-asawa at magkaanak. Verse 13, mahihintay ba ninyo silang lumaki? Yun na nga kasi yung point, pinapaliwanag ko kanina. Sa kanilang kultura, kailangan saluhin ng kapatid na lalaki. Yung byuda, na byuda ng kuya. Okay? So sabi, kahit magkaanak ako at ng lalaki, maantay nyo bang lumaki? Hindi yun, alam nyo hindi yun mangyayari. Kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh. No? At hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Ang lungkot, no? Tapos po, pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan. At hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na. At nag-asawa ng iba, ang apelyido ng pangasawa, Winfrey. No? So, tapos, ngunit, nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Naomi kay Ruth,
Ang bilis mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Anong desisyon ni Ruth? Yun nga po yung binasa natin kanina. Sa Tagalog naman tayo ngayon. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Sabayan niyo ako yung may feelings. Hayaan na ninyong akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Verse 17, kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kung magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. No? Till death do us part. No? Alam nyo, ito po nagpakita ng kanyang right choices. Kung wala tong desisyon na to, tingin nyo, mararanasan niya yung beautiful changes? Of course, hindi. Tama? Pero mabuti na lang, nagdesisyon siya ng tama. Ano yung kanyang desisyon? Number one, she chose God. No? So number one na dapat natin gawin desisyon sa buhay natin, choose God. Pakisabi ng malakas, choose God. Piliin mo si Lord. Anong ibig sabihin, piliin si Lord? Di ba sabi niya kay Naomi, kung ang iyong Diyos, magiging Diyos ko. Your God will be my God. Tapos bandang uli, nangako pa siya sa pangalan ni Yahweh. Sabi niya, parusahan ako ni Yahweh. Bakit? Ibig sabihin nito, malamang yung mga 10 years na magkasama sila, nakasama niya ang pamilya ng isang sumasamba sa totoo at buhay na Diyos, yun po nagkaroon na siya talaga ng pagkilala sa nag-iisang Diyos. Kahit na ang kanyang sariling bayan, ang kanyang kinalakihan, ang daming mga kinikilalang mga Diyos-Diyosan, ngayon sabi niya, naniniwala na siya na ang Diyos nila, yun talaga ang totoong Diyos. Kaya sabi niya, your God will be my God. Pinili niya ang Panginoon, pinili niya ang Diyos. Ang tawag po doon, mga kapatid, conversion. No? Conversion. Importante yung conversion sa buhay. Yung na-realize mo, ito pala talaga ang Panginoon, ito pala talaga ang sinasabi ng Biblia, ito pala talaga ang totoong Diyos, ito pala ang buhay na Diyos, so kinakailangan piliin ko na sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Tingnan niyo po sa New Testament, ito ang isang example niyan, 1 Thessalonians 1 verse 9. 1 Thessalonians 1 verse 9, sabi po dito, yung last sentence na lang, second sentence, they tell how you turn to God from idols to serve the living and true God. What is conversion? What is choosing God? It is turning to God from idols to serve the living and true God. Ito po ay pagpili, pagdidesisyon na Panginoon, ikaw ang susundin ko. Kung ano yung sinasabi ng salita nyo, yun ang susundin ko. Doon ako mabubuhay. Amen po ba? Pero hindi lamang po yun. Hindi lamang po yun. Okay, pinili ko ang Panginoon, susunod ako sa Panginoon, naniniwala ako sa Panginoong Diyos na nag-iisa, naniniwala ako sa Panginoong Jesus, pero hindi lamang po yun. Ang pamimili sa Panginoon ay dapat po ipakita rin natin sa pamumuhay natin. Right? Kaya ang Panginoong Hesukristo naman, Mark 10, tingnan niyo po, Marcos 10, 29-30, sabi dito, sumagot si Jesus. Tandaan niyo, ang sino mang nag-iiwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na to ng 100 ulit pa. Ng mga iyon, wow, 100 times. No? Ano yung mga yon? Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. So anong panawagan ng Panginoong Hesus dito? Choose to be my disciple. Piliin nyo na maging totoong mga disciple ko kayo. Piliin nyo ako bilang Panginoon ng buhay nyo. Sundin nyo ako, paglingkuran nyo ako. Sabi niya. At ngayon, sabi niya, sino man sa inyo na mag-iwan ng ganito, ang kausap ng Panginoong Hesus, yung mga apostol na talagang dumikit na sa Kanya, iniwan na lahat. Ano po? Sabi niya, sino man mag-iwan ng mga bagay na to, tatanggap ng 100 times. Amen? Halimbawa, nag-iwan ka ng isang jowa. Mapapalitan ng 100 jowa. No? Ganun ba yon? Hindi. Pansinin nyo pansinin nyo kaya walang binanggit na asawa eh. Tama? Baka kasi ma-misinterpret. Tama? Hindi ba, kapatid, anak, tama, magulang, right? Bakit di sinama ni Lord asawa? Kasi alam ni Lord, pag sinama niya asawa, yung iba sa inyo, i-apply yan. Oo. No? I-interpret nyo, sisisihin nyo pa si Jesus. Mag-aasawa ako ng 100. No? Kasi sumunod ako kay Lord. Well, sabi dito, ano raw ang ibig sabihin?
Pang-ibig sabihin po niyan, iiwan ng mga mahal sa buhay, gagawin mong number 1 si Lord sa buhay mo. Hindi necessary na iwan mo talaga, as in hihiwalay ka talaga. Right? Maliban, siyempre, tawagin ka ng Panginoon, magpastor, maging missionary, pwede ka talagang mapalayo, no? Pero hindi naman. Ang ibig lang pong sabihin po niyan ay yung alam mong ilagay ang mga tao sa tamang lugar. Na si Lord ang number 1 sa buhay mo, na siya ang priority, na may kung kinakailangang isakripisyo, yung mga bagay na minsan pang pamilya, paalang-alang sa Panginoon, then handa kang magsakripisyo. Na may mga bagay na kung handa mong isang tabi, alang-alang sa Panginoon kasi alam mo ang lugar ng Panginoon sa buhay mo. Halimbawa yung mga lupain, karaniwan, mga bukirin, mga pinagkakakitaan, mga hanap buhay, na handa kang isang tabi, na linggo ngayon, dapat, sana ako, gusto ko, may sana ako ngayon, may overtime, mayroon sanang sideline, kaso mas pinili ko mag-church. Amen? Ngayon? Gabi na, pero meron sana akong overtime ngayon, pero mas pinili ko mag-cell group. Yung alam mong piliin ang tama. Right? Alam mong piliin ang para sa Panginoon. Amen po ba? Sabi niya, yung kaya mong iwanan ang mga to, alang-alang kay Lord. Magtatanggap ka ng 100 times. Bibiyayaan ka ng Panginoon. Ako po, alam niyo, magaling ako sa Pangasinan. Of course, may pamilya ako doon. Magandang relasyon namin ng mga magkakapatid. Pero sumunod po ako sa Panginoon, nagkaroon po ako ng mas maraming pamilya. No? Hulaan niyo kung sino yon, no? Kayo po yun. Kayo po yung mga mahal ko sa buhay. No? Hindi nga. Love you. Pero totoo po, totoo. No? Actually, hindi nga lang 100 times nga sa akin. Para napakarami pa talaga, no? Yun po yung bang relationship, nagkatampo ka ng mga taong mga malalapit sa'yo, kahit sa iba-ibang mga lugar, diba? Kasi nga sumunod ka sa Panginoon. Amen? Alam niyo dito po sa church natin, uunahan ko na si Rod na mag-testimony, si Pastor Rod, no? Kasi natuwang-tuwa talaga ako kasi I've been praying. At siyempre, concern po ako, paano mabubuhay ito pag pinagpastor ko? pag sinabi natin, di ba itinalaga natin siya, nito lang, para maging pastor po natin. Tapos po, actually, nung time na yon, kare-resign lang niya, pero hindi pa siya umaalis kasi tinatapos pa niya yung mga araw niya doon sa BPI. Tapos doon na po siya agad lilipatan na Bank of Makati. At tanggap na po talaga siya doon. Alam na niya kung magkano yung kanyang sweldo, malaki po yung sweldo, may bibigay sa kanya. Parang doble yata nung pinanggalingan niya sa BPI. Ngayon, yung magpapastor siya, na pag-usapan po namin. O di okay naman po siya, kasi alam ko naman po yung po talaga yung calling niya. Ngayon, ang pag-iisipan ngayon ay paano yung kanyang kabuhayan. Siyempre may support tayo sa kanya, konti. Paano yung iba pa niyang mga pangangailangan? Pwede naman siyang mag-part-time, pwedeng mag-work pa rin siya, pero in-encourage ko siya, subukan niya yung isang Christian company na parang naghanap ng mga chaplain sa kanilang mga negosyo, no, na ito pong Christian company na to, ito ang may-ari ng Coffee Bean and Tea Leaf, yung Nonos nakatabi din sa Grand Central, at meron pang ibang companies. Anyway, hinanong ko po siya, subukan doon, na-interview siya. Kaso siyempre, proseso yan di ba? Wala pa namang desisyon. Ilang araw na lang, papasok na po siya, kailangan na niya mag-umpisa sa Bank of Makati. Pero sabi ng Panginoon, take risk. No? Take risk. Sige, na lang, basta mag-desisyon ka. Kaysa naman parang may plan B pa siya, no? Wala nang plan B, plan B. Yun bang pag di ako natanggap dito, at least tuloy ako sa Bank of Makati. Wala nang ganoon. So, tinawagan niya ang Bank of Makati at sabi niya, hindi na po ako tutuloy, papastor na po ako. Sabi niya, mabuti na lang po kasi yung Christian naman yung HR ng Bank of Makati. At naintindihan siya, hindi naman sila nagalit kahit may kontrata na. So anyway, yun na nga po, hindi pa namin alam talaga, matatanggap ba siya dito? Kasi ilang mga interviews, ilang mga pinagawa sa kanya, tapos nito lang pong week na to, nakaraang week lang po pala, siya po ay na-final interview, siya po ay natanggap sa trabaho doon sa company na yon, sa Christian company na to, at siya po ay binigyan ng sweldo na mas malaki kaysa doon sa ibibigay sana ng Bank of Makati. Kasi po, hindi lugi pag sumusunod kay Lord. Amen? Amen? Kaya po magmula ngayon, wala nang ESB, Coffee Bean na tayo.
Wala nang Starbucks, ha? Hindi po, saka Tispresso. No? Anyway, totoo, no? So, mapapansin po ninyo, sabi niya ay mga lupain, no, ngunit may kalakip na pag-uusig. O yan naman, kailangan nating magkalinawan dito. No? Kailangan nating magkalinawan. Ha? Bakit ipinasok ni Lord yung mga pag-uusig? Eh kasi nga naman, kung ang pagsunod sa Panginoon, puro blessing, ay teka, lahat na lang susunod kay Lord. Kahit hindi totoo yung puso, kunwari Kristiyano. Tama? Pero diyan magkakaalaman kung sino ang totoo. Pag mayroong mga pangit na nararanasan. Pag mayroong mga pag-uusig. Amen? Kaya isiningit ng Panginoon, sabi niya, mayroong pag-uusig. Pero, sabi niya, ito ulit, at sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Wow! Ano po ang ibig sabihin? Ay grabe, hindi lang pala, ang pagsunod pala sa Panginoon, hindi lang sa hindi ka lugi sa buhay na ito, kundi hanggang sa kabilang buhay, aanihin mo ang iyong gantimpala. Amen? At mararanasan natin sa pangwalang hanggan, yung lahat ng bunga ng ginawa nating pagdidesisyon na sumunod at maglingkod sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya commit your life to Jesus na talaga, ha? No, talagang sumunod na po tayo sa Panginoon. Amen? By the way, this June, parang third Saturday yata, magkakaroon po tayo ng ating baptism. No? In case may mga hindi pa po na-baptize, let us know. Ito po ay way ng pagsasabi natin, Lord, I'm choosing you. No, pinipili ko po, Panginoon, talagang sumunod na sa iyo. Okay? So yun ang una, choose God. Number 2, choose God's people. Pakisabi po, choose God's people. Piliin sino? Ang Panginoon. Piliin din ang God's people. No? Pinili niya, sabi niya, where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Your people, your God will be my God. Your people will be my people. Your people will be my people. Hindi po pwedeng your God will be my God, but your people will be just your people, not mine. Hindi ganon. Right? Hindi pwedeng pinili mo ang Panginoon tapos ayaw mo sa church. Ayaw natin sa pamilya ng Panginoon. Hindi pwedeng ganon. Right? Ano po ang sabi ng Bible? Jesus is the head of the church is the body. Ano raw? Si Jesus ang ulo, at ang kanyang katawan ay ang iglesia. Ang iglesia ang kanyang katawan. So, tayo raw po yung kanyang katawan. Hindi yung building, yung mga tao, ang katawan ng Panginoong Hesukristo, siya ang ulo. Nakakita ka na ba ng tao, ng lalaki na nagmahal sa isang babae at sabi niya ay, mahal kita, pero ulo mo lang ang habol ko, ayaw ko ng katawan mo. Meron ba ganon? Gusto ko lang yung mukha mo, ayaw ko ng bilbil mo. No? Hindi pwedeng ganon. Tama? Pag minahal mo si Jesus, pag pinili mo si Jesus, piliin mo pati yung mga tao na nasa Kanya. Amen? Kahit puro bilbil yung mga yan. Amen? Mga kapatid? Okay? So choose God's people. Choose God's people. Hebrews 11:24-26. Moses naman to. Halimbawa naman ni Moses. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Apo ng Pharaoh, apo ng pinakahari ng buong Egypt, pinakamakapangyarihang bansa noong panahon na yan. Pero sabi, tinanggihan ni Moses. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Anong pinili ni Moses? Kung tutuusin, bilang prinsipe, ang sarap ng buhay. Right? Lahat ng pwede niyang gawin, no? Magagawa niya. Lahat ng gusto niyang gawin, magagawa niya. Powerful siya, mayaman, lahat pwede niyang gawin. Pero pinili pa rin niya na mabuhay kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa sa panandaliang aliw ng kasalanan. Sabi po doon, mas pinili niya ang mga taong lalapit sa Panginoon at mga taong ilalapit niya sa Panginoon. Amen? Tapos ano pa? No? Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. So mas pinili pa raw niya, no? Kung tutusin, sa paningin ng tao, anong mapapala mo dyan? Wala. Anong mapapala mo sa church? Wala. Di ba? Sa paningin ng tao, right?
Pero si Moses, nakita niya kung ano ang mas mahalaga. Nakatingin daw ang kanyang paningin sa gantimpala saan? Sa hinaharap. Dapat po clear sa atin yan, mga kapatid. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, nagsisell group ka, naglilid ka ng worship, lahat ng mga ministries natin, lahat ng ginagawa po natin, tandaan po natin, ang maaring totoo po, may gantimpala, nagbibless ang Panginoon dito sa lupa, pero higit sa lahat, ang talagang gantimpala andun daw po sa hinaharap. Amen? Choose God's people. Gamitin mo yung kakayahan mo. Be a blessing. Amen? Piliin natin na mabuhay kagaya ng buhay ng God's people, hindi kagaya ng buhay ng mga ungodly. Yun ang tama. Right? Yung si Ruth nag-adjust, siyempre kahit sa kultura, no? At ang God's people, mayroong uri ng pamumuhay na dapat pinapamuhay natin na maaaring hindi natin kinasanayan, hindi natin ito kinalakihan, pero dahil nga po sa tayo ay lumapit sa Panginoon, talaga pong may mga dapat mabago sa buhay natin. Amen, mga kapatid? No, kaya nga po, kagaya nga ni Moses, ang dahilan kung bakit natin ginagawa po ito, kasi nga po, alam natin lahat ng para sa Panginoon, hindi nawawalan ng kabuluhan. Amen? Yun po yung best choice. No? Yun po yung pagdating sa Lord, hindi ka magkakamali. You will never go wrong choosing God and His people. Amen? Amen? Ano raw po? Beautiful changes come from right choices. Tumayo na po tayong lahat. Sige po tayong lahat. Pagtingnan po yung katabi, pakisabihan, choose wisely. Hindi po yan sa May 12, ha? Choose wisely. Pakisabi po, choose wisely. Again, you will never go wrong choosing God and His people. Your God will be my God. Your people will be my people. Amen? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Come on, pakisabihan. Your God will be my God. No? Kung si Jesus yun, ha? No? And your people will be my people. Amen? Amen po? Sino ang ating Panginoon? Of course, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po? Amen? Yun po, choose God. Choose His people. At mabubuhay po tayo para po sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kanina po yung binasa nating verse, sabi niya, where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Sinabi yun uli ni Ruth sa tao, sa kanyang kapwa-tao, kay Naomi. At okay lang, sabihin mo yan sa kapwa mo tao. Okay lang, pagpapakasal ka, sabihin mo, till death do us part. Pero kapatid, sana, kung yung mga ganyang kabibigat na mga pangako, kaya mong bitawan sa tao, at kaya mong panindigan, edi lalo na dapat sa Panginoon. Nakakalungkot minsan sa tao, pagpapakasal ka, lahat na lang, pinangako mo lahat. No? Pag nagjowa ka, lahat na lang, pangako. Tatrabaho ka, mangangako ka, magkukumit ka, kung saan tayo nagkukumit. Pero ang tanong, nagkumit ka na ba talaga ng ganong katindi sa Panginoon? Diba, nagkumit na ba talaga tayo? Binigay na ba talaga natin ang buhay natin sa Panginoon? Kaya kapatid, yung verse na yon, para yun sa tao, pero ngayon kantahin naman natin ito. Ginawang kanta yan para naman sa Panginoon. Kantahin natin ito kay Lord. Amen? Sige po. And where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. All your ways are good, all your ways are true. I will trust in you alone, higher than my sight, higher above my life. I will trust in you alone. And where you go, I go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. And I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I'll serve. In this life I lose,
sing, knowing I will find all I need in you alone, in you alone. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will come on and sing to the Lord. Where you go, I go. Yes, Lord. For I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will come on and sing to the Lord. Where you go, I go. Come on, if this is your commitment to God, and sing it to Him with all your heart. Yes, Lord. If this life I lose, come on with all our voices. Where you go, I go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. Kung ito yung sinasabi ng puso mo sa Panginoon, taas mo ang iyong dalawang kamay at sabihin mo sa Panginoon, yes, Lord. Opo, Panginoon, opo. I choose you. I choose you, Lord. I choose you. You are my Lord, Lord Jesus. You are my God. I choose you, Lord. I choose your people. Panginoon, pinipili namin na mabuhay para sa iyo. Pinipili namin, Panginoon, na sumunod sa iyo. Pinipili namin na maglingkod po sa iyo. Salamat po, Panginoon. Hindi ka pa tapos sa buhay namin. Marami ka pang gagawin. Excited kami, Lord. Excited kami sa mga makikita pa namin, sa mga mangyayari sa buhay namin, Panginoon. Salamat dahil kasama ka namin. At salamat, Lord, dahil alam namin na hindi lamang dito, higit sa lahat, sa pangwalang hanggan, Panginoon, makakasama ka namin sa pangwalang hanggan, aani kami ng gantimpala. Maraming pong salamat. Panginoon, nihiling ko na panatilihin yung buhay na buhay sa aming mga puso ang eternity. Let us always have that heart, eyes for eternity, Lord. Salamat po, Panginoon. At ngayon tinatanggap po namin ang basbas nyo sa buhay namin. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pagsama ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat ngayon at magpakailanman. Amen at amen.